Walang hiniling, walang perang pinag-uusapan. Yan, sabi ko nga, kasinungalingan yan. Ang totoo ay kung ano ang kusa nila, yun lang ang kanilang didesisyonan, at ito walang kapalit na anumang bagay. Kaya ako mismo po is witness to the fact that Iglesia extended help to me without any expectation of a return or any expectation of a favor being done to them. Ang tulong ng Iglesia ni Cristo is voluntary. As a matter of fact, tinitingnan naman ang Iglesia ni Cristo kung yung quality or the kind of they sinusuportahan. Kaya naman in general, the candidates that they support are the guys supposed to be good. Mas hindi ko sinasabing ako good kasi nakakaya naman yun. But generally, good. And that is why mga sinusuportahan yung mga they're the ones that come out because of that screening process also. Pero yung sa issue, wala naman hinihingi sa amin. I think foul yun. Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po na pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito, sapagkat ito po may kinalaman sa ating pananampalataya at syempre pa may kinalaman din po ito dahil katatapos lang po ng eleksyon. Magulo kung titignan natin. Nagtataka tayo sa mga tao, kaya ang tanong ko sa inyo ganito: naniniwala ba kayo sa kasabihang kapag ang isang puno, kahit anong puno yan, hitik na hitik sa bunga, marami talaga ang bunga bato dyan? Yan yung mga kasabihan, yan yung isa sa mga kasabihan na sa literal talagang naranasan din natin yan, sapagkat kikwento ko lang sa inyo saglit. Nung tayo bata pa, mayroon isang puno doon ng mangga na nadadaanan namin papunta sa aming bukid, sa aming palaya. Ngayon, pag nakita namin maraming bunga, hindi namin maiwasang batuhin. Kaya ito na yung kasabihan. Literal yun ha. Yun yung tinutukoy ng kasabihan. Ang tanong ganito: ano ba ang motibo mo? Ano ba ang iyong gusto, ang iyong nais kung bakit binabato mo ang isang puno na hitik sa bunga? Diba? Siyempre may motibo ka, kaya mo binabato. Para sa akin ito, kung ano man sa inyo, i-comment ninyo dyan sa baba. Para sa akin, siyempre, gusto ko, dalawa ang nais ko. Unang-una, mapatunayan ko na marunong akong bumato kahit malayo. Yun ang aking hangad. At isa pa, syempre, para matikman ko yung bunga ng mangga kung talagang masarap nga ba yun, sapagkat yun ay lahi daw ng Carabao Mango. No yun sa akin, problem. pero hindi ko alam sa inyo. I-comment ninyo dyan sa baba. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kasi ito yung dahilan kung bakit ganito ang pag-usapan natin ngayon. Kahalintulad sa Iglesia ni Cristo na binabato ng mga putik, binabato ng kung ano-anong mga isyo, lalo na po sa panahon ngayon, katatapos lang ng eleksyon. Pero bago natin simulan ang itong ating pinag-uusapan rito, mas mabuting bumati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po datnan kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan. At sana din po mag-enjoy kayo dito sa video na inihain ko sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. At syempre pa, kahit na po para doon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya, panoorin po ninyo itong video na ito, pagtiyagaan ninyo, sapagkat ito po ang patunay na hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Mismo na po doon sa mga kandidato, sila na po ang magpatotoo, sila na ang magpapatunay na wala pong kapalit ang ginagawang pag-endorso, pagboto sa kanila bilang isang kandidato. Kagaya ng sinasabi natin dito, inihalintulad natin ito sa puno na hitik sa bunga. Kaya ganyan din po ang Iglesia ni Cristo, binabato kasi nila kasi nakikita nila na hitik din ito sa bunga. Sa totoo lang, kagaya ng tanong natin dito, ano ba ang kanilang nais? Ano ba ang kanilang ibig kung bakit nila binabato ang Iglesia ni Cristo? Ito yung gusto natin patunayan dito. So, ibig sabihin, kung ihalintulad natin sa Iglesia ni Cristo, gusto nilang pabagsakin ang Iglesia, pero hindi kayo magtatagumpay. No Kaya sinasabi ko, mapapatunayan ito sa video na ito. Magmumula mismo sa mga bibig ng mga kandidato na inendorso ng Iglesia ni Cristo, at syempre pa, nanalo sila sa pamamagitan ng pag-endorso ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang isang beses, kundi simula nung nagsimula sila doon sa kanilang pwesto, lumalapit na sila sa Iglesia ni Cristo para humingi ng tulong at para ma-endorso. Ibig sabihin, gusto nilang manalo. Kaya mas mabuting panoorin natin ang video na ito, at mamaya pagkatapos natin mapanood, bibigyan natin ng reaksyon. Ready na ba kayo? Kilalanin ninyo kung sino-sino itong mga politiko na magsasalita dito sa harapan natin. I-play na natin ang video at panoorin natin ng sabay-sabay.
ay obviously wala akong maibibigay at hindi magbibigay at walang hinihingi naman sa akin. Sa aking karasan, abay naku, napakalayong tignan ang Iglesia ni Cristo sa ganitong klaseng paratan. Napakalayo at hindi man lamang dapat isipin ni paman. Ako'y natutulungan ng Iglesia nang walang kapalit. Nakakalungkot po, ewan ko nga ba kung bakit may mga taong sumusulat ng mga ganito. I mean, may mga taong ngayon tayo sa kaibigan, sa media, na parang ba nagiging irresponsable na makasulat lamang kahit na makasira na sila ng damdamin. Ako po ay matagal ng tumakandidato, 1963 pa po. Pero ni minsan, hindi tayo nilapitan o nagparamdam man lamang ng pangangailangan ng simbahang ito. Ako'y galit sa naririnig kong ganyan, na may ilang mga sumusulat niya. Una, wala silang pruweba. Pangalawa, at ito ang kinagagalit ko, hindi totoo yan eh. Pambabastos siya sa mga kagaya ko na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo on my first term in 1995. At uli, noong 2001, tumakbo uli ako. Ang Iglesia ay talagang inendorso ako at yan ay kinikilala ko at ako'y nagpapasalamat. Pero ni isang kusing, walang naging usapan dyan. Walang hiniling, walang perang pinag-uusapan. Yan, that sabi ko nga, kasinungalingan yan. Ang totoo ay kung ano ang kusa nila, yun lang ang kanilang didesisyonan at ito walang kapalit na anumang bagay. Kaya ako mismo po is witness to the fact that Iglesia extended help to me without any expectation of a return or any expectation of a favor being done to them. Ang tulong ng Iglesia ni Cristo is voluntary. As a matter of fact, tinitingnan naman ang Iglesia ni Cristo kung yung quality or the kind of data sinusuportahan. Kaya naman in general, the candidates that they support are the guys supposed to be good. Mas hindi ko sinasabing ako good kasi nakakaya naman yun. But generally, good. And that is why mga sinusuportahan yung mga they're the ones that come out. Because of that screening process also. Pero yung sa issue, na because for a certain hindi mo nakikita yun, wala naman yan sila wala naman hinihingi sa amin. I think foul yun. Ayan na. Napanood na natin yung video maliwanag na maliwanag mula sa mga iba't ibang kandidato at sila na mismo nagpatunay kung talagang totoo ba ang issue, lalong-lalo na ngayon katatapos lang po ng eleksyon. Diba? Karamihan sa mga vloggers o kahit sino na mga galit na galit sa Iglesia ni Cristo, lagi nilang sinasabi, may kapalit ang pagboto, ang pag-endorso ng Iglesia ni Cristo. May kapalit? Anong kapalit? Ganyan. Yan kasi ang tingin nila. Ang sarap niyong pagsasampalin. Sa totoo lang. Ngayon, napanood ninyo ito. Ano masasabi ninyo? Huwag mong sabihin sinungaling yung mga yan. O sige, sasabihin nyo na naman. Hindi, mga sinungaling yan, boss. Di ba? Nagtataka nga kami, bakit inendorso ng Iglesia ni Cristo mga sinungaling yan. Dinagdagan mo na naman yung iyong pagkakamali. Dinagdagan mo na naman yung kaub-uban. Ob-ob ka na nga, dinagdagan mo pa, naging ob-ob-ob-ob ka ba? Ang ob-ob-ob mo, para hindi tayo mahirapan, ang bobo-bobo-bobo mo. Maliwanag, yan ang sinasabi natin dito. Maraming mga vloggers ang nagsasabi, may kapalit eka yung pag-endorso ng Iglesia ni Cristo sa mga kandidato, lalo na itong mga vlogger na mga tulonggis. Marami sila. Hindi na tayo magbanggit kasi pag nagbanggit tayo baka maubos yung oras natin sa kanila. Ma-promote pa sila. Sisikat pa sila. Karamihan dyan. Alam niyo yan. At napapanood ninyo. Kaya balikan natin sila ngayon. Ito yung sasabihin natin dito. Kaya nga taas noo ang Iglesia ni Cristo na maningil sa mga kandidato na hindi nila ginawa yung kanilang mga pangako noong panahon ng eleksyon. May karapatan kami sapagkat hindi kami bayad kagaya ng sinasabi namin dito. Kayo, kamusta? Nakatanggap pa kayo ng ayuda? Yan ang tanong ni Senator Marcoleta. Lahat ba kayo nakatanggap ng ayuda? Ilang klase ba ng ayuda? 5. Alam na ninyo kung ano yung 5 na yon. Pero kami sigurado hindi. Ang inyong lingkod hindi po. Sa totoo lang, may nag-ikot-ikot nga rito Sinabihan ko talaga. Prinangka ko. Kung yan pag ikot-ikot mo, pipirma ako dyan, may kapalit na pera, wag na lang. O ngayon, sa awa ng Diyos, hindi na ako pinapansin. Totoo yan, totoo. Pera lang kasi ang gusto nila. Kaya doon sa mga nagsasabi na may kapalit na pag-endorso ng Iglesia ni Cristo, sampal sa inyo ito. Kung hindi ko man kayo masampal, sampal ito sa inyo. Panoorin ninyo.
sasabihin na naman ninyo, hindi nyo napanood. O sasabihin naman ninyo, karamihan dyan patay na. Buhay pa mga yan. May mga patay dyan. Pero hindi lahat yan patay. Saksing buhay. Isip-isip din. Ang iniisip kasi ninyo pera. Gusto nyo kasi manira. Kaya nga sabi ko, ano ba ang motibo ninyo kung bakit kayo nang babato? Or bakit nyo binabato ang isang puno na hitik sa bunga, kagaya ng Iglesia ni Cristo? Ako, sinabi ko na sa inyo ang dahilan ko kung ano yon. Kayo naman, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano talaga ang motibo ninyo, bakit nyo binabato ang Iglesia ni Cristo. Lalo na doon sa mga bashers ko. Lalo na doon sa mga galit na galit sa Iglesia ni Cristo na wala namang ginawa ang Iglesia ni Cristo sa kanila. Sa totoo lang, tatanungin ko kayo, kaya nyo bang pantayan yung ginagawang paglingap ng Iglesia ni Cristo? Nga kayo. Ang sarap yung pagsasampalin eh. Ilatag nyo dyan, ipalabas nyo sa video nyo kung ano yung natulong na ninyo. Kung may nilingap pa kayo isang barangay pa lang yan ha. Ang Iglesia ni Cristo po, naglilingap ng ilang barangay. Hindi lang isa. At hindi lang tag-isang kilong bigas ang pinamimigay pag naglingap ang Iglesia ni Cristo. Bitbitin mo hanggat kaya mo. Yun ang paglingap ng Iglesia ni Cristo. Hindi yung bibigyan ka lang, 1 kilo lang, isang sardinas, etc. etc. Pag Iglesia ni Cristo naglingap, kaya mo, dalhin mo kung kaya mo, iuwi mo kung kaya mo. Yun, ganon kami maglingap. Ngayon, doon sa mga nambabato, doon sa mga nambabatikos, abangan ninyo pag naglingap ang Iglesia ni Cristo, pumunta kayo ron. Doon kayo mag-vlog. I-vlog ninyo para naman mapanood ng mga subscribers ninyo na kagaya rin ninyo. Pag uuntugin ko yung mga ulo ninyo eh. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, puro kayo pera. Sampalin ko kayo eh. Kahit wala akong pera, sampalin ko kayo eh. Di ba? Oh, yan ang sinasabi natin dito. Sinasabi lang natin yung totoo. Sapagkat yung mga taong yan, mga politiko yan, hindi sila nagsisinungaling pag Iglesia ni Cristo na ang kaharap nila. Pag Iglesia ni Cristo na ang issue, pwede silang magsinungaling doon sa kampanya nila, syempre, para makakuha sila ng maraming boto. Kagaya nung isa dyan, sabi niya, hindi ko sinasabing malinis ako, pero nakakahiya naman na hindi ako magsalita na sinisiraan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ba kayo nahiya dyan? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kung may magreklamo nga, dapat kami na mga kaanib. Hindi kayo kasi wala kayong ambag. Mga ob-ob kayo. Palibasa, olats. Nakaka-high blood kayo pero gustong-gusto ko ito. Mag-comment kayo dyan, lalo na kayong mga bashers. Mag-comment kayo dyan. Banatan ninyo ang Iglesia ni Cristo hanggat gusto ninyo. At hindi rin ako titigil dito. Babanatan ko rin kayo hanggat gusto ko rin. Dapat fair and square. Hindi pwedeng kayo lang. Ang gusto ninyo, kailangan bumabanat eh. Pag kayo binanatan, takbo agad si EDG. Ina nyo, mga duwag kayo. With that, maraming salamat po sa mga supporters natin at syempre sa mga subscribers natin, mga viewers natin na walang sawa sa panonood dito sa walang kwentang video ni Boss Rick. Maraming salamat sa inyo. At syempre, kung hindi pa ninyo na-subscribe itong channel at bago lang kayo dito sa panonood ng mga video ko, panoorin po ninyo para malaman ninyo. Tapos pindutin nyo yan, yung naglalaro dyan na kulay pula. Para mas masaya, mas marami, mas masaya. With that, kagaya na sinasabi natin dito, maraming salamat po sa suporta at syempre pa, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong di hens nag-iingat.